Alright? Matagal-tagal na rin kayo nagde-date. And every time na lang na magkasama kayo, ang saya-saya ng pakiramdam, di ba? Napakasaya. Lahat na lang pupuntahan nyo, napakaganda. Lahat nakikita nyo pulang-pula. Wow. Red. Red, red. Okay, lahat na lang pupuntahan nyo, napakaganda. Okay? At napakasaya ng pakiramdam. So, parang lagi mo na lang gusto siyang makasama dahil in love ka at in love din siya sa'yo. Ngayon, parehas kayo in love sa isa't isa. Which is true, okay? At gusto mong maging maganda ang iyong relasyon. Alright, gusto niyo umusad. Umusad. Tung, 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 tung. At maging seryoso sa bawat isa. Alright, so no problem. Bago man kayo umusad, kailangan mo munang malaman kung ito bang lalaking ito ay talagang in love sa iyo. So, ibibigay sa iyo mga 7 tips at mga 7 signs para malaman mo kung talagang lalaki ay in love sa iyo. Alright, paano mo ba malalaman kung ang isang lalaki ay truly, madly, deeply in love sa iyo? Alright? Ikaw nga talaga ba ang pinaka tinitibok ng kanyang puso? Shower? Pinaka-importante sa kanyang buhay? Siya nga ba talaga ang taong yon? Now, kung ikaw ang pinaka-importanting tao sa kanyang buhay, let's say, kung papasok siya dito sa 7 na madaling paraan kung paano malalaman kung mahal ka talaga ng lalaking yan. Alright, number 7. Lagi siyang naghahanap ng oras para sa iyo. Lagi ba siyang may oras sa iyo? Alright, good. So wala kang maririnig sa kanya. Nako, busy ako ngayon eh. Daming ginagawa sa trabaho. Hindi ako makalabas-labas eh. At wala ito sa kanyang vocabulary. Okay? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya. At ikaw ang pinaka-top priority niya sa kanyang buhay. So minsan, nagkakaroon siya ng sobrang hectic sa schedule. Natural naman yon, pero ikaw pa rin ang nasa isip niya. Okay? Hindi man kayo laging nagkikita o nag-uusap ng matagal, pero lagi ka pa rin niyang tinicheck. Saan? Sa text, for example, okay ka lang ba? O humihinga ka pa ba? Buhay ka pa ba? Alright? So, lagi ka niyang kinakamusta. Kahit man lang sa maikling tawag. Tatawagan ka na kahit 1 minute or 2 minutes. Alright? So, kung kumustahin ka, kung kumain ka na ba, kung anong kumustang pakiramdam mo, kung kumustang araw mo. Kung ganon. Kung tumitibok pa ba ang puso mo. Alright? So, minsan, kung hindi man siya makatawag, text ka niya or i-email ka niya. Okay? Tandaan mo, hindi ka maghihingi nito at makikihati sa kanyang oras. You will never feel that. So, number 7, ang lalaking in love sa iyo at mahal na mahal ka ay laging may oras para sa iyo. That's number 7. Number 6, okay, ibabahagi niya sa iyo ang kanyang past, ang kanyang nakaraan, okay? Ang kanyang present at, syempre, ang kanyang future, ang pinaplano niya sa buhay. Kapag naging magaan na ang kanyang loob sa iyo, okay? At hindi siya natatakot, hindi siya matatakot na i-share sa iyo ang kanyang nakaraan. Kung ano man yung nagawa niyang kasalanan, kung ano man yung pagkakamali niya, kung ano man yung mga hindi maganda nangyari sa buhay niya, hindi niya yun itatago sa iyo. I mean, hindi niya ikakahiya. Okay? Kabilang ng mga kanyang, of course, yung pagkakamali nga, yung mga, hindi mo na kailangan pang hingiin ito sa kanya dahil kusa na niya itong ibabahagi sa iyo. Okay? Hindi lang sa kanyang nakaraan, pati na rin sa kanyang kasalukuyan. Okay, gagawin niya yan. Hihingiin or hingi niya sa inyo usually ang iyong opinion sa kanyang, halimbawa may plano siya, hingi yung opinion nyo. At pahintulot mo. Okay? Sa madaling sabi, ang masasabi mo ay napaka-importante sa kanya dahil mahal ka niya. Okay? Ngayon, so sinishare niya sa iyo ang kanyang past at ang kanyang present. At syempre, kapag lumago na ang iyong relasyon, kahit pa ang kanyang future plans ay ibabahagi na rin sa iyo. Kagaya ng kanyang plano sa iyong pag-aasawa at pagkakaroon ng 10 pirasong anak. O 1 dosena. Kaya niyo yun? Hindi ko yung kaya eh. Katunayan, 3 lang kami. So, hindi kami big family. But, ang saya daw ng big family. But sometimes, there are some problems. Hindi na mawawala. Okay, I digress. Alright, number 6, ibabahagi niya sa iyo ang kanyang past, present, at ang kanyang future. So, number 5. Okay, lagi niya itong maririnig. What do you mean? What do you mean, Ron? Okay. Ang ibig ko pong sabihin sa number 5, lagi kanyang gustong marinig na magsalita. Yung boses mo, lagi niya gustong marinig. Okay? Maaari kang
mag-share sa kanya ng iyong frustration. Okay? Pati na rin ang mga kwentong nasagap, problema at mga balisa sa buhay mo, lahat kaya niya itong lunukin. Okay? Para sa iyo. Bakit? Dahil mahal ka niya. Papakinggan ka niya. Okay? Makikinig siya ng walang halong pagkakainis. Okay? Yung mga ibang tao, di ba, kapag nagkukwento ka, parang nakikita mo yung mukha niya, parang naiinis kapag nagkukwento ka, di ba? Hindi, kasi hindi importante yung sinasabi mo sa kanya. But this guy, if he really loves you, he will never feel that and he will never show that to you. Okay? Tatawanan niya ang mga nakakatawa mong kwento. Okay? Pupunasan niya ang mga luha mo kung medyo masama ang pakiramdam mo, at kapag ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa o takot sa buhay, bibigyan ka rin niya ng solusyon kung kinakailangan. Okay? Sa madaling salita, lagi siyang nandyan para sa iyo. That's number 5. Lagi niyang gustong marinig ang boses mo o lagi kanyang gustong marinig na magsalita. Number 4, ipapakilala ka niya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Okay? Kung talagang mahal ka niya, okay, itong tatandaan mo, iimbitahan kang sumama sa kimik ng kanyang mga kaibigan. Okay? Hindi ka itatago. Kapag naman nasama ka sa isang saluhan, ipapakilala ka sa lahat ng kanyang makakasalamuha. At posible nga, kung talagang mahal ka niya, ay dati ka pa niyang naikwento sa mga ito. At sasabihin nila sa iyo na, ikaw pala yung nakwento sa akin ni ganito, ni Ron, itong gwapong Ron na to. Okay? Ang sabi niya, napakabait mo daw. Tsaka, ang ganda daw ng ugali mo, yung mga ganung salita, no? Yung mga tipong hindi mo inaakala, nasasabihin sa'yo ng ibang tao na hindi mo kilala. Na, yun pala kasi, naipagmalaki ka na ng lalaking nagmamahal sa'yo. Kaya magugulat ka lang, wow! Parang, lalaki yung tenga mo. Okay? At hindi lang yan. Magagawa niya rin ito, pati na rin sa kanyang mga magulang. Okay? Hindi siya mahihiya at magdadalawang isip na ipakilala ka sa kanila. Hindi siya mahihiya at confident talaga siya. Mapapangasawa ko. Siya ay ipapakilala kanya sa kanyang mga magulang at kung sino man ang mamimit niya. Okay, halimbawa may isang lugar o saluhan, kung sino man makilala niya o mamimit niya, i-introduce ka niya nang walang pagdadalawang isip. So yun, number 4, ipapakilala ka niya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Number 3, madali lang tayo. Kikilalanin ka mula sa loob at labas. Okay, sabihin na natin mahilig kang tumawa. At isang araw ay hindi maganda ang pakiramdam mo. Okay? Dahil sa isang bagay na hindi masaya na nangyari sa iyo. Gagawa siyang paraan para mapatawa ka. Okay? At kapag ngumiti ka nang wala sa mood, parang ngiting aso, mahahalata niya yon. Alam mo bakit? Kasi kilala ka niya. Kung talagang mahal ka niya, malalaman niya kung ano ang totoo sa iyo at hindi. Okay? Alam niya na may hindi ka magandang nararamdaman kapag ganon. Ang isang lalaking mahal na mahal ka, kilala ka niya at nararamdaman ka niya. So, hindi siya aalis sa tabi mo hanggat hindi siya nagiging sure na okay ka na. Okay? Kung hindi man siya sa tabi mo, most probably, hindi ka niya tatantana na kausapin sa phone. Ayun, at hindi siya makakatulog nang hindi siya nakakasiguro na ikaw ay okay na. Alright? Hindi ka niya guguluhin. Yes, pero ipapaalam niya sa iyo na nandyan lang siya. Okay? Nandito lang ako sa iyo. Okay, kung kailangan mo ako, just let me know. Right? At sasabihin niya sa iyo para ma-feel mo yung pag-care niya. At kapag ready ka na magkwento, nandyan lang siya lagi para sa iyo. Masusurpresa ka na lang na kung paano kanya kilala kahit hindi mo man ito sasabihin sa kanya. Dahil ang isang katangian ng lalaking mahal kang tunay ay kilala ka mula sa labas hanggang sa loob. That's number 3. Number 2, magiging best friends kayo. Walang kasing saya sa mundong ito na maging best friend mo ang taong katumbas ng pagmamahal na binibigay mo. Okay? You are equally in love with each other plus you are best of friends. Ang ganda, di ba? So, hindi lang kayo magkasintahan, magkaibigan pa.
Walang magiging sikreto sa inyo at hindi mo na kailangan mag-pretend na maging iba sa harap niya. Hindi ka na magugulat pa sa mga hindi ka nais-nais na sorpresa dahil lahat ay alam mo na tungkol sa kanya. Hindi ka na, ha? Mga ganun. Yung tipong, nagugulat ka kasi hindi mo alam na ganun pala siya. Ayan, so ganun. Ang iyong tali, okay, tali, ay hindi mapuputol at wala sino man ang makakabali nito kahit gaano pa man nila itong gawin sa inyong dalawa. So that's number 2, walang makakapaghiwalay dahil magiging best friends kayo. At hindi lang yan, magkasintahan pa. So ito na number 1. Ang pinaka-importante sa lahat. Nakalimutan ko kanina, dapat pala, sinabi ko ito. Itong pinaka-importante sa lahat. At mga babae, tatandaan nyo ito. Sinasabi ko to bilang isang lalaki. Okay? Makinig kayo. Ang respeto niya sa iyo ay walang katumbas. That's number 1. Ang respeto niya sa iyo ay ang kanyang pinaka-top priority. Kung meron mang tao na hindi rumespeto sa iyo, pagtatanggol ka niya. At kapag umabot ito sa isang matinding punong braso o away, gagawin niya yan para sa iyo. Kahit mismo siya ay poprotektahan ka, okay? Mula sa kanyang sarili. Okay? Alam mo kasi minsan, ang mga lalaki, may mga temptations yan. Alright? So, kahit mismo yung sarili niya, poprotektahan kanya mula sa kanyang sarili. Kabilang na ang kanyang pagnanasang pisikal. Mga lalaki, alam nyo yan. Alright? Hindi niya ito ipipilit sa iyo. Alam niyo na sinasabi ko. At hindi kanya sasaktan sa anumang paraan para makuha lang niya ang gusto niyang makuha sa iyo. Mahal na mahal ka kung kaya niyang pigilin ang kanyang sariling pagnanasa. Okay? Dahil ang lalaking totoong nagmamahal ay kayang maghintay sa tamang, Aldab style yan, tamang panahon. Okay? Kalokohan ang salitang, may narinig akong mga lalaki, alam mo kung mahal mo ako, gagawin natin yan. Bigay mo yan sa akin kasi kung talagang mahal mo ako, patunayan mo sa akin at talagang kaya mong gawin yan sa akin o kaya mong gawin natin to. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Sa totoo lang. Ay, magalit pa sa akin mga lalaki pero kalokohan ang ginagawa niyo yan. Girls, huwag kayong maniwala sa mga lalaking ganyan. Okay, kapag yan ang salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, tatandaan nyo mga babae kayo, ha? Huwag ka nang magdalawang isip na iwanan ang lalaking yan. Kasi alam mo ba, hindi kanya mahal. Katawan lang ang habol sa iyo sa totoo lang. Okay? Ikaw rin ang magiging lugi sa huli. Alam mo kung bakit? Babae ka. Okay? Babae, mag-isip ka. Sabi nga nila, sa lalaki daw walang mawawala, which is true. Although yes, technically, may nawala, but sa mga babae kasi mas, alam niyo na yan. Alright? So, maging wais kayo. Maging wais, sabi nga ni Lumen sa surf. Alright? Kung totoo kang mahal niya, ang respeto ay ang lagi niyang sinasaisip at patuloy niya itong ipaglalaban sa ibang tao at pati na rin sa kanyang sarili. Laging tatandaan, girls, tandaan niyo to. Love is patient, kayang maghintay, hindi mainipin. While lust o ang libog sa katawan requires immediate satisfaction o agarang kasiyahan ng katawan lamang yan. Okay? Lust, L-U-S-T. Love is kind, mabuti, kind, mabait, while lust, L-U-S-T, is very harsh, magaspang. Magaspang. Okay? Love does not demand its own way. Hindi niya idinidemand o hinihingi sa sarili nitong paraan. While ang last naman ay ang libog. Hinihingi yan. Kapag ang lalaki humingi ng ganyan at pinipilit ka, umiwas ka na. Okay? Hindi yan totoong lalaking nagmamahal sa iyo. Sa katunayan, tatandaan, ang libog ay totoong kabaliktaran ng totoong pagmamahal. So that's it, girls. Thank you so much for tuning in. At yan ang 7 madaling paraan kung paano malalaman kung tunay kang mahal ng isang lalaking minamahal mo. Alright? Yun ang number 1, ang pinaka-importante doon. But the rest,
are important then. Alright, so this is Ron, Ronaldo. I'll see you again next time. And don't forget, please download the application of Hugot Radio. You can go to Google Play Store by downloading Hugot Radio app. It's free. And also this podcast, this video kasi, kinukuha ko yung audio part nito, and I'm using it as a podcast, audio podcast, which you can download anytime. I mean, you can listen to it anytime, anywhere, by simply downloading an application. It's a free application called Podcast Addict sa Google Play Store then, okay? Or you can go to SoundCloud and download the SoundCloud application and look for Hugot Radio Podcast, all right? My name is Ronaldo. Again, don't forget, always believe in love and keep the flame burning. I'll see you again next time. Bye. 7. Madaling paraan kung paano malalaman kung mahal ka ng isang lalaki. Ang ingay. Alright, matagal-tagal na rin kayo nagde-decide. Ano sabi ko? Lagi mo na lang gustong makasama siya, di ba? Kasi in love ka eh. In love siya, in love siya. In love siya, in love ka. Ano ba yun? Inuwan ko muna ng tubig. Alright, I'm back. Right, let's go. Let's dive in. So hindi na ako masyadong ano bang tawag dyan sa Tagalog? Oh God. I don't know why my tongue doesn't work. Let me see if I'm recording. Excuse me.